Ang mga aswang, hindi lang sa probinsya. Minsan, nagtatago rin sila sa gitna ng liwanag ng mga disko, sa mga ngiti, mga sayawan, at mga taong hindi natutulog. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa lahat ng mga followers natin. Sa mga gustong magpadala ng horror stories, pwede kayong mag-email sa link sa baba or message direct dito or sa ating FB or YouTube account na Milky Way Horror Stories. Isang kwento na naman ang ating itatampong kayong araw. Simulan na natin. Hindi ko alam kung tama bang ikwento ko to. Baka may magalit eh. Pero sabi nila, ang mga bagay na tinatago mas lalong lumalakas kapag tahimik. Kaya, hayaan nyo na. Ako mismo ang nakasaksi. At hanggang ngayon, 30 taon na, hindi ko pa rin makalimutan ang amoy ng hangin noong gabing iyon. 1986, Avenida Rizal, Maynila. Panahon yon ng bagong simula. Kakatapos lang ng EDSA Revolution at parang lahat ay umaasa. Pero sa likod ng mga ilaw ng neon, sa mga eskinita ng rekto, may mga nilalang na parang hindi natitinag ng politika. Sila yung mga nananahimik, naghihintay sa gabi. Ako si Tony, DJ noon sa isang maliit na disco bar malapit sa Avenida. Tuwing alas 9, nagsisimula na kaming magpatugtog ng mga kanta ni Madonna, Duran Duran at Hotdog. Maraming tumatambay, mga estudyante, seaman, callboy, GRO, kahit nga mga pulis eh. Pero isang gabi, may pumasok na babae na hindi ko kilala. At doon, nagsimula ang lahat. Maputi siya, mahaba ang buhok. Suot niya ay pulang bestida na yung parang luma. Hindi siya modernong babae, parang galing sa probinsya. Tahimik lang siya, nakaupo sa sulok. Nag-order ng mainit na gatas. Oo, gatas, hindi alak. Nagtawanan pa nga kami ng bartender. Kasi, sino ba namang inom ng gatas sa disco? Pero habang tumatagal ang gabi, napansin kong walang gustong lumapit sa kanya. Para bang may malamig na hangin sa paligid niya. At tuwing nakakatinginan namin siya, parang lumalabo ang paligid. Yung tunog ng musika nawawala. Yung ilaw, kumukurap. Pagkatapos ng shift ko, mga alas 3 pasado na yun ng umaga. Nakita ko siya, nakatayo sa labas ng bar. Nakayapak sa kalsada, walang sapatos o tsinelas. "Kuya Tony," sabi niya, "alam mo bang may gutom na hindi nabubusog?" Hindi ko alam anong ibig sabihin niya. Pero nang umiti siya, parang kumislot sa ilalim ng balat niya. Hindi ko pa rin makalimutan yun. Ang sunod na araw, may natagpo ang lalaking patay sa isang abandonadong gusali sa may Quiapo. Wala raw sugat, pero tuyong-tuyo ang katawan. Parang piniga. Mga pulis nagkakape sa kanto, sabay sabi, "Siguro adik yan." Pero ang mga matatanda, iba ang bulong. "Aswang na babae yan. Lumalabas kapag may buwan." Nagpanggap akong hindi apektado. Pero nung gabi ring yun, bumalik siya sa bar. Nakita ko ulit siya. Parehong bestida, parehong buhok. Pero parang bumata siya. Nagtanong siya sa akin, "Marunong ka bang magtago ng lihim?"
sa loob-loob ko. Hindi ko masagot. Natawa lang siya. Tapos umalis, walang paalam. Simula noon, gabi-gabi akong sinusundan ng mga kakaibang bagay. Mga pusang itim na nakatingin lang sa akin mula sa bubong. Mga tunog ng kuko sa kisame ng boarding house ko. At tuwing umaga, may marka ako sa dibdib. Parang kalmot pero hindi masakit. Kala ko nga bangungot lang. Pero nung minsan, nakita ko siya sa jeep. Madaling araw. Pauwi ako. Sakay ng jeep sa may Espanya. Ako lang at driver. Tapos biglang sumakay sa gitna yung babae. Tahimik lang. Walang hangin sa loob. Yung driver, di nagsasalita. Tumingin siya sa akin sabay sabi, "May gusto siyang kunin. Huwag kang kikilos." Biglang kuminto ang jeep. Paglingon ko, wala na siya. Pero may naiwang isang pulang panyo na amoy yosi at dugo. Hanggang ngayon, nasa akin pa yun. Hindi ko alam bakit hindi ko maitapon eh. Pagkatapos ng 3 linggo, pinasara ang bar. May sunog daw, pero walang nasunog na katawan. Yung lugar lang yung saan siya laging umuupo. Sabi ng may-ari, bawat gabi bago mangyari yun. May isang babaeng nakikitang nakatayo sa labas, humahaplos sa pinto. Lumipat ako sa probinsya noong 1988. Akala ko tapos na. Pero minsan, habang nagdi-DJ ako sa isang kasal, narinig ko ulit yung boses niya sa speaker. Mahina lang. "Kuya Tony, may gutom pa rin ako." Napatingin ako sa crowd at sa dulo ng mesa, may babaeng nakapulang bestida, nakangiti, walang anino. Hindi ko na tinapos ang tugtog. At mula noon, di na ako tumugtog sa gabi. Kasi alam kong habang may ilaw sa Maynila, may mga gutom na hindi kailanman mapupusog.